Ah, antes kita magkadto sa atong topiko, ang mga nagkakabok subong, hindi na mahampan. Damo kakatabo. Siya nagkakatabo eh. Hindi na magwanta sa iban. Pero sabi, ang tabo sa California, sang Enero 6, damo sang nasunog. Siguro na masunog, maraming tumawag sa Diyos. Nang hindi pa nasunog, maraming tumatawa sa Diyos. Tingnan mo ang Hong Kong sa ngayon. Ang lakas ni Lindol, New Zealand. Ano nang nagaganap sa Japan? Sa Thailand. Palibot na sa buong mundo. Ang gira sa Israel, hindi na mahinto-hinto. Pati ang gira sa Russia at sa Ukraine. Kung ang propeta pa ang pasab na ang magsasalita, lahat nito ay patungo na sa gera Armageddon na siyang magwawasak sa lahat ng bagay. Amen. Glory. Pero, ang pinili ng Diyos, pag sabi pinili, ang kanyang basihan, yung mga tao na manampalatayanin sa bawat mensahe. Amen. Pinili yun. Amen. Bago dumating ang Panginoong Isus sa kanyang second coming, Amen. ang Iglesia Nobya ay inihahanda na ng Diyos. Thank you, Lord. Magra-rapture na. Dahil ang galit ng Diyos, sobrang galit niya sa mundo nito, ay kanya nang ibubuhos. Dahil ang kasamaan lumalaganap. Ang katampalasanan ay lumalaganap. Hindi na interesado ang tao sa totoo na mensahe. Totoong salita ng Diyos. Glory. Kaya rapture muna bago dumating. Ipalasap ng Diyos ang kanyang matinding puot. Pag sinabi mong puot, sobrang galit. Amen. Ang Diyos nagagalit din. Kapag inalimposta ang kanyang salita. Amen. Kapag hindi binigyan pansin ng tao ang kanyang salita. Amen. Ano siya sabi sa pahayag? Book na Revelation, Kapitulo 6, 7 at 8. Glory. O 16 at 18. No, 16 at 17. Sige. Ang ikapitong nagtunda, naguna sa Ano iya yan? Ano yan? Revelation? Oh, 6, 16, 17. Nga nagasiling sa mga bukid kag mga igang tiphagamo sa amon kag nagwa kami sa nawong sa nagalingkod sa trono. Kag sa kasingkal sang kordero. 17. Kaya nagabot ang dakong adlaw sang ila kasingkal kag sino bala ang sarang makabatas ini. Yun. Amen. Pagkatapos ng rapture, darating o ibubuhos ng Diyos ang kanyang buot sa lupa. Amen. Amen. Walang matatakbuhan ng tao para makaiwas. Dahil ang puot ng Diyos ay kanya nang ibubuhos sa tao. At sino ang makakatakas
At sino ang makakatiis? Ang sagot, wala. Amen. Anong sinasabi sa Revelation chapter 16, verse 1? Yan, patihan ko ang magas ko nga tingo gikan sa templo nga nagasiling sa pito kamang tunda. Lakat kamo kagiula ninyo ang pito kayahong sa kasingkal sa Diyos sa tuta. Kita mo? Amen. Mayroong mga anghel na magbubuhos ng puot ng Diyos, galit ng Diyos sa lupa. Amen. Mga kagalitan na ng Diyos. Siya ang magpapadala ng mga salot. Ang gagamitin niya ay ang dalawang propeta. Amen. Ng Revelation, Kapitulo 11, versikulo 5 at 6. Kag kun may tawo nga buot magsamad sa ila, nagagwa ang kalayo sa ila mga baba kag nagalamon sa ila mga kaaway. Kun may tawo nga buot magsamad sa ila, dapat siya patyon sa sining bagay. 6. Ini sila may gahom sa pagtakop sang langit, agon nga hindi magulan sa mga adlaw sang ila panagna. Kag may gahom sila sa mga tubig sa paghimo sang nga dugo, nga sa kag sa pagsakit sang duta sa tagsa kalalatan sa masunsod nga buot nila. Kulang ang basa mo sa versikulo 6. Sige. What? Hindi sila may gahom sa pagtakop sang langit, agon nga hindi magulan sa mga adlaw sang ila panagna. Kag may gahom sila sa mga tubig sa paghimo sa nga dugo, kag sa pagsakit sa duta sa tagsa kalalatan nga masunsod nga buot nila. Ang Revelation, Bob na pahayag 11, versikulo 3. Ipadala ng Diyos ang kanyang dalawang propeta Amen. upang magsakit sa buong lupa. Amen. 3 taon at kalahati na walang ulan. Ang tubig maging dugo. Marami pang mga salot ang ipapadala ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng dalawang propeta. Amen. Ano ang sinasabi sa payag 8, versikulo 8. Ay kaduhang nagtunda nagpatunog sa iya budyong kag daw sa kadako nga bukid. Okay, hindi na. Revelation 16, verse 8. Ang kapat nga magtunda nagula sa iya yahong sa adlaw, kag ginhatag sa iya ang pagpaso sa mga tawo sa kalayo. Kita mo. Amen. Magkakaroon ng matinding init ang araw. Mapapaso ang tao. Ngayon, sunog na. Nagsusunog ng California. Nabuhay pa ang propeta, sinabi niya, itong Los Angeles, California, ay babagsak sa puso ng dagat. Amen. Itong Hollywood, nakondina na ito ng prophet. Sinabi niya, ang Hollywood is doomed. Ito na. Amen. Ano siya sabi sa Revelation chapter 8, verse 8?
Ang kaduhang manutunda nagpatunog sa iya bugyong. Kag daw siya kadako nga bukid nga nagadabdab sa kalayo gintagpong sa dagat. Kita mo. Ang California ay babagsak na sa pusod ng dagat. Amen. Sa sabog ang mga bulkan. Yung bulkan niya sa California na siyang magbabagsak sa kanya sa pusod ng dagat. Na ang mga tao doon ang nagbabantay sa kalikasan at ang nagbabantay ngayon sa nagaganap sa California, nakita nila na unti-unti na lumulubog ang California. Amen. Lahat nito ay katuparan sa nakahula sa Biblia. Nakita na ninyo. Sabi pag noon, pag nakita ng mga bagay ito na gaganap, tumingala kayo. Amen. Ang katubusan ng ating katawan ay malapit na. Amen. Ano ibig sabihin? Ang katawan ito, papalitan ng theophany body. Amen. Rapture muna, Amen. bago magaganap ang mga bagay ito. Praise the Lord. So, ang mararapture, ang hindi makakaranas ng mga salot sa lupa. Amen. Pero, halos lahat ng mga Kristiyano naghangad ng rapture. Halos lahat ng mga Kristiyano umaasa ng rapture. Amen. Ngunit ang Biblia nagsasabi, ang mensahe nagsasabi na kailangan kinakailangan ang mensahe sa panahon ito. Amen. Ang mga hiwaga na napahayag sa atin na nakasulat sa libro na may 7 tatak. Amen. At ito ang maghahanda sa atin para sa darating na rapture. Amen. Hindi ang kabaitan ng tao ang mag-rapture sa kanya. Pero ang tao kailangan maging mabait. Pero hindi yun ang paraan ng Diyos upang siya ay marapture. Amen. Hindi yung tao na sinabi, banal siya, hindi siya lumalakad, ayos takbo ng sanlibutan, mararapture na siya. Hindi. Pero kailangan ng marapture, huwag umayon sa takbo ng sanlibutan. Amen. Pero hindi yun ang paraan ng pag-rapture. Kundi ang mensahe sa panahon ito ay pinahayag ng Diyos sa kanyang lingkod na propeta. Amen. Ito ang pinakamensahe sa ating panahon na maghahanda sa atin upang hindi tayo makasama at mapasama sa salot na magaganap sa mundo. Amen. Kay bilis ng mga pastor na itakwil ang isang maliit na salita lamang. Amen. Ang pagtakwil sa maliit na salita ay ang pagtakwil sa rapture. Amen. Ang pagtakwil sa mga napakaliit na salita ay ang pagtakwil kay Kristo. Amen. Dahil si Kristo sa forma ng mensahe. Amen. Kadali ng tao gumawa ng sarili ng interpretasyon at ipagkaila ang isang napakaliit na bahagi ng salita. Ang isang napakaliit na bahagi ay bahagi ni Kristo. Amen. Kapag ginawa niyo yun, may Kristo nga sila. Disable naman kasi kulang ng daliri. Okay, kulang ng isang bahagi sa katawan ni Kristo. Kapag tinanggihan ang isang bahagi ng mga napakaliit na salita, Amen. pagtanggi sa isang bahagi ni Kristo, at hindi yun ang Kristo na ipinahayag at ipinangaral ng mga mensahero. Ibang Isus yun.
Kaya ang kanila, minsan, Jesus na halimaw. Bakit? Siyempre mo isang Diyos, tatlong persona. Halimaw yun. May pabasa. Brother, see? Gab, number 1. The fatherhood, pillar of fire, Ang and the dahilan, prophets. ang ama, ang haligi apoy, tapos, The prophets. ang mga propeta, God in His Son, ang Diyos ay nasa kanyang anak. then God in His people, Ngayon ang anak niya, o ang Diyos ngayon ay nasa kanyang bayan. Sino ang kanyang bayan? Ang pinili. Ang iglesia ng loob niya. Dati ang Diyos nasa kanyang anak ayon sa laman. Ngayon siya ay nasa atin. Amen. Sino yun? Yun ang Diyos. Ay, ibig ba sabihin, Diyos na sa atin, wala sa iyo? Ay, ibig ba sabihin na sa inyo, wala sa Amerika? Yun ang hiwaga ng Diyos Amen. na ibinahagi ng Diyos sa iyo, sa akin, sa kanyang mga pinili, ang kanyang banal na Espiritu na parang dila ng apoy. Amen. Naging parte-parte niya ito sa bawat isa. Amen. Dahil sa Espiritu, hindi siya malimitahan. Amen. Ang Panginoon Diyos na sa akin. Huwag mo sabihin, wala. Ako ito sa akin. Huwag niyo sabihin na ang Panginoon Diyos wala sa iyo. Payag kayo si Jesus wala sa iyo. Payag kayo, hindi. Hindi rin papayag ang mga believers na tunay na nandoon sa Amerika. Nandoon sa Manila. At sa iba pa, na nasa yung na mensahe. Amen. Ang ibig pa sabihin na pagkarami ang Jesus, ang Panginoon Jesus ay isa lamang. Amen. Ang persona niya ngayon ay ang banal na Espiritu. Dahil bahagi ng kanya ng Espiritu Santo ang kanyang sarili para mabuo niya ang lahat ng kanyang anak. Amen. Sa ibabaw ng lahat, nasa lahat at sa lahat at lahat. Glory. Sige, brother. It's just Dahil lang. attributes. Naniwala ba kayong Panginoon Jesus na sa puso mo? Naniwala ba kayo na ang Panginoon Jesus ay hinihintay mo? Amen. Bakit hintayin mo sa puso mo na pala yan? Iyon ang mga tanong ng mga hindi manampalatayaan. Ang bawat salita, paniwalaan. Amen. Amen. Walang mali sa salita. Amen. Ang utak lang ng tao ang mali. Kabilis magsalita. Sabi ng mensahe na niwala sa isang dito, doon sa kabila hindi na, yung maliit nito, niwala sa kabila hindi na. Yun ang mga tao, hindi totoo na manampalatayaan. Amen. Pero mabait. Banal. Pareho kay Judas. Banal. Pero walang Holy Ghost. Siya, brother? Just attributes of God. Ano ang tawag nito? Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay na kay Kristo Jesus. Amen. Ang pagkaama, ang pagkaanak, at ang pagka-Espiritu Santo. Mga bahagi ito ng pagka-Diyos ni Kristo. All the fullness, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nakatira kay Kristo. Amen. At yung Diyos, bahagi lang ito. Sige. One great God who covers eternity. Ang isang makapangyarihan na Diyos, covered niya ang eternidad. Amen. Covered niya ang buong space. Nandoon sa langit, nandito sa lupa, Amen. nandoon sa dagat, nandito sa talisay, nandoon sa ibang bansa at mga Amen. bayan. Covered niya ang lahat ng lugar. Amen. At
Ano siya sabi ng Efesyo 4:6? Moses. Ayan sana. Sa Diyos, Isang kagamay Diyos? naton tanan. Ano? Isang Sa Diyos kagamay naton at tanan. ama natin siyang lahat. Lahat tayo siya nating ama. Okay. Nga sa ibabaw sa tanan. Sa ibabaw ng lahat. Kagyara sa tanan. Ka-attender siya lahat. Kag sa sulod sa tanan. Sa sunod natin. Um, So, ang Espiritu na Diyos, sa kanyang pagka-Espiritu, walang limitasyon. Amen. Nasa atin, nandun sa langit, sa ibabaw natin, sa iba pang mga believers. Amen. Kaya, ang tanong, na ang Panginoong Diyos, siyang Diyos nandito sa lupa, wala na bang Diyos sa langit? Kung ang Diyos na sa akin, wala na bang Diyos doon sa langit? Iyon ang mga hiwaga na napipinahayag ng Diyos sa kanyang lingkod na propeta na ang Diyos ay lahat sa lahat Amen. at nasa lahat at lahat. Glory. Diretso ganda. Diretso ganda. That's what God did. It's the same God all the time. Yun ang Diyos sa lahat ng panahon. See? God in the form of the Father, Ang Diyos sa forma ng salita. the Ay, Spirit, sa forma ng Ama. the Spirit, Sa forma ng Espiritu Santo. the pillar of fire. Ang haliging apoy. Same God Siya pa rin ang Diyos, ano? was made flesh and dwelt among us. Siya ang Diyos na nahayag sa laman. Amen. Siya si Kristo. Siya ang Diyos na nahayag sa laman. Amen. Yes. Glory. See? And morphe. In morphe, ano ang in morphe? Changing. Na binabago niya ang kanyang forma. Binabago niya ang kanyang gawain. Nagpapakita ang Diyos sa iba't ibang uri ng forma. Pag-ama, pag-anak, pag-Holy Ghost. Amen. Nagpapakita siya ng sari-sari ng forma. Amen. See? Hindi tatlong persona, kundi forma ng Diyos. Yes. Glory. Brought out so it could be seen. Ito'y dumating siya para makita siya. Now that same God Ngayon, siya pa rin ang Diyos, is the Holy Ghost. ang banal na Espiritu. Amen. Amen. Not three gods, Hindi tatlong Diyos, three offices, kundi tatlong opisina. three acts of the one God. Tatlong gawain ng nag-iisang Diyos. Amen. Amen. Next. Jesus was God. Sino si Jesus? Diyos. Sa Iglesia ni Cristo, si Diyos tao. Sa ibang reliyon, si Cristo, ikalawang persona ng Diyos. Ang paniwala kasi ng iba, isang Diyos, tatlong persona. Ibang Ama, iba Anak, Espiritu Santo, iba rin. Pero ang paniwala nila itong tatlo ay Diyos. Nakita niyo sa langit, ang trono isa. Amen. May isang upo doon. Anong upuan ng dalawa? Wala, di ba kating-kating? Mali ang tatlong persona. Isang Diyos nakaupo sa kanyang trono. See? Amen. His Father Ang was the kanyang- great Ha? Logos itself. Ano raw? His Father Ang kanyang ama, see? was the great Logos itself. Ito ang dakilang logos mismo. Anong logos? Theophany. Amen. Ang haliging apoy. Yun ang logos. See? Glory. He could not pour it all in Moses, for he was a Hindi prophet. ito, ang Diyos ay hindi kumilos. Ang lahat na ito hindi kumilos sa time ni Moses. See? Okay. Okay. Dahil si Moses, propeta. See? Next. He was God, Siya ay Diyos. the Logos. Ang logos, siya ang Theophany. Siya ang haliging apoy. See?
The word that went out of Ang God salita na lumabas sa Diyos when it began to brood upon the earth, nang siya magsimula na lumika sa ibabaw ng lupa. it brought forth marine life, Nagdala ito ng mga nilalang sa tubig. the Spirit of God, the Logos, Ang Espiritu ng Diyos, ang tawag sa Espiritu ng Diyos, Logos din. Amen. the Word, Ang salita, yun ang Logos. which Ang God, Theophany, yun ang Word, salita. Anong tawag? Logos, Theophany. Halina po isa lang. Ano yun? Ang salita na lumabas sa Diyos. See? which God said, let there be. Kung paano sinabi ng Diyos magkaroon, And there went the Logos. pagkatapos, ayan, lumabas ang Logos. And the Word began the whole Word of God, the whole Bible for every age. Ang buong salita. Ang buong Biblia sa bawat kapanahonan. Iyon ang theophany. Yun ang salita na lumabas kay Kristo sa Diyos. See? And as the Logos began to breathe upon the earth, Okay? Yun na ang Logos nang simula maglumika sa mga breath, breathe, lika, breathe. guminawa, huninga sa Diyos, sa huninga sa lupa. And building up the bird life up to animal life. Iyon, lumikas siya ng lahat ng mga hayop, ng Finally, mga ibon, at saka tapusan. there comes something in the representation, look like the thing that was brewing in. Mayroong representation. Sino yun? Ang tao. Kawangis ng Diyos. Sa imahe ng Diyos. Sige, brother. A man in the very image of God. Kita mo, ang tao siya dan. Pero hindi sa taong laman sa pasimula. Tao siyang espiritu. Logos. Siya ikaimahe ng Diyos. Amen. Siya ang obrang maestro ng Diyos. Kung ang Diyos na sa forma ng theophany, siya dan ay sa forma din ng theophany. Ano ang theophany? Ang salita ng Diyos na lumabas mula sa Diyos. Yon ang theophany. Ang salita ay naging theophany. Halingin po eh. Logos, isa rin yun. See? Next bro. Like in the beginning, God dwelt alone. Kagaya sa pasimula, ang Diyos ay nag-iisa lamang. See? Because He was the eternal one. Dahil siya ang walang hanggan, ang nag-iisa na walang hanggan. Kaya ang Diyos, nag-iisa lang siya. Walang ama, walang anak, walang Espiritu Santo. O walang lahat, Espiritu lang siya. Yung Espiritu Santo sasabi, yun ang kanyang pinakaama. See? See, wasn't even God. Hindi pa nga siya matatawag Diyos eh. God is an object of Dahil ang worship. Diyos ay isang bagay na sinasamba. Ano yun? Theophany. See? And the Logos, as we call it, Ang logos nito natin tinatawag na siya nga, the Word that went out of God, ang salita na lumabas sa Diyos, ano yun? Logos. Theophany. Yun ang salita na lumabas sa Diyos. See? anyone knows that was the angel of the Lord or the Word of the Lord. Sino Yes. itong logos? Glory. Ang anghel ng Diyos? Ang anghel ng Diyos? Nagaling sa Diyos? See? That followed the Israelites Naroon na sumusunod sa mga Israelita through the wilderness, mula doon sa desierto. the angel of the covenant. Ang anghel ng tipan. Sino ito? Siya si Kristo. Itong Revelation 10, verse 1. Basahin.
Revelation 10:1. 10:1. Yan, nakita ko ang isa pa ka makusog nga manutunda nga nagapinsad gikan sa langit nga napanaptan sing panganod nga may balangaw sa iya ulo. Kag ang iya nawong subong sa adlaw, kag ang iya mga tiil subong sa mga aligi nga kalayo. Okay, sino ito? Siya ang anghel. Mula sa langit. Siya ang anghel ng tipan Amen. na sumusunod sa mga Israelita Amen. nang sila'y naglalakbay patungo sa kanan. Sino siya? Siya si Kristo! Amen. Ano Glory. tawag? Anghel ng tipan. Si brother? Siyempre? That, now, and then that Logos was made flesh and dwelt among us. Sino ang naging laman? Ang Logos. Ang theophany naging laman. Amen. At tumahan sa gitna natin. Amen. Pag sabi mo natin, hindi tayo, kundi sa gitna ng mga Israelita. Dinalaw niya ang kanyang bayan, ang Israel, at kanyang tinubos. Lucas 1:68. Ano sasabi sa Mateo 1:23? Sige. Ini tanan na nabuagod nga matuman ang iyong pamulong sa Ginoo paagi sa manalagna. Sige. Dito 23. Bagis. Yari kalon ang isa kaulay, nagapatamkon kag mag-anak sing lalaki. Pagtawag ko ng iyang ngalan ni Manuel, nga pasayuro ng Diyos kaupot naton. Ang Diyos kasama natin. Nila, hindi natin. Dahil para sa atin, ang Diyos na sa loob natin. Yes. Ang Holy Ghost. Sa kanyang panahon, ang Diyos kasama nila. Ang Emmanuel, ang Diyos kasama nila. Dahil nagkatawang tao, nagkatawang laman. Ano ang sabi ng Emmanuel? Ang Diyos kasama nila. Ang pangalan na iyon ay may kahulugan. Amen. Sabi ng Panginoon, sabi ng mensaydor, sabi ng prophet, kung mayroon kayong pangalan na Elvis, palitan mo yun. Ang ibig sabihin, pusa. Kung may pangalan kayo na Ricky, palitan mo yun. Ibig sabihin, daga. Yun ang ibig sabihin ng Emmanuel. Ang Diyos kasama natin. Sino yun? Haligiapoy. Sino yun? Ang theophany. Ano siya? Logos. Nagkatawang tao. Si Brad Gab. Glory. Now, as He gave His life for us, now we're in St. John 1. The beginning was the Word. Sa pasimula ay ang salita. The Word was with Ang God, salita ay kasama ng Diyos. and the Word was God. At ang salita ay Diyos. And now, Anong salita? Diyos. Ayon sa interpretasyon ng Iglesia ni Cristo, ang salita kauri ng Diyos. Mali! Ang salita ay Diyos, hindi kauri. Sige, brother. Amen. He gave His life for us. The Binigay niya ang Spirit, kanyang buhay sa atin the Spirit comes back upon at us. ang kanyang espiritu bumalik dito sa mundo, sa lupa, at nandito siya ngayon sa atin. Thank you, Lord. See? Glory. Jesus said that they will know that I am Ang the Panginoon Father, Diyos nagsabi, malaman niyo na ako'y sama, the Father in me, at ang Ama na sa akin, I in you, ako sa inyo. and you in me. Saan yun? Sa forma ng Holy Ghost. Amen. Na nasa iyo. Bakit? Diretso, brother. Diretso pa basa? You in me. Ikaw, kayo ay sa akin. Manalo. Wala na? For in me. Okay. As Moses was leading the children of Israel, Ito na. Kung paano si Moses siyang leader. Amen. Siyang gumagabay. Siyang nanguna. Siyang leader.
Amen. ng mga Israelita tungo sa Kanaan. Amen. See? Just as God would tell them where to go, Kung let the paano pillar of ng fire. Diyos nagsasabi sa Kanya kung paano sila pupunta at kung saan sila pupunta. See? And the supernatural being that was leading the way. At ang supernatural being, sino yun? Ang anghel ng covenant. Amen. Si Kristo yun. Na siyang naglilid sa kanila sa daan na yun. See? Moses was getting his information through the logo. Saan kumukuha si Moses ng salita? Informasyon sa Logos, sa Theophany, ang haligi na po, ang anghel ng kubinante, siya yun. Siya. Of course, that went out of God. Dahil itong Logos na ito'y lumabas mula sa Diyos, galing sa Diyos. That pillar of Ang fire, haligi na po which was the angel of the na covenant, siya ang anghel ng tipan. Amen. See? which was Christ. Siya si Kristo! Wala pa sa brand ng Diyos Kristo! Amen. Siya ang anghel ng tipan na sumasama sa Israelita. See? The anointed one. Ang siyang, ang pinahiran, si Kristo, anointed. Sino yun? Ang Logos, anointed. Ang haliging apoy, anointed. Glory. Ang Theophany, anointed. Siya si Kristo. See? And he was getting his message through there, giving it to the children of Israel. Dahil lang, saan kumukuha si Moses ng mensahe para ipahayag sa bayan ng Israel? Kay Kristo! Amen. Ang Theophany. Dito, On the road to a promised land. sa daan patungo sa pangakong lupa. Mayroon pa yan. See? Dito, Giving it to the children of Israel ibinigay niya ito sa mga anak ng Israel on the road to a promised land. at sa daan to sa pangakong lupa. Amen. Mayroon pa yan. Wala na? Why? 14 naman. May 15. mayroon ka doon dapat banggitin. Ay, Ang banggitin mo doon, dapat basahin mo, gayon din tayo. Gayon din siya ngayon. Kailangan doon tayo kukuha na mensahe kay Kristo. Amen. Pasige na ba rin, diretso na. Glory. okay. Next, last go. On top of Mount Zion, we Eto set the na. lamb. Sa ibabaw ng bundok ng Sion. Dali lang. Kailan ito? Sa bagong lupa at bagong langit. Amen. Anong tawag noon sa ibabaw ng bundok na Sion? Ano yun? The Holy City. Amen. Yes, glory. Pagkatapos na sunugin ang mundo, ano ang susunod na panahon o mangyayari bagong lupa, bagong langit? Ano na doon? See? Will set the lamb. Siya ay, ang kordero ay nandoon. Siya babaw na yun. And the city will need no light. At siya sabi ko sa inyo ito'y tumutukoy sa bagong lupa, bagong langit. Tumutukoy ito sa syudad na bumaba mula sa langit. Ang syudad hindi nangangailangan ng liwanag o ng ilaw. See? Amen. For the lamb is the light thereof. Dahil ang kordero ay ang liwanag, ang ilaw na mismo diyan. See? And above the lamb will be the Father. At sa ibabaw pa ng kordero ay nandoon ang Ama. Ano yung sabihin? Dalawa na? May Ama sa babaw, sa trono ang kordero. Sige lang, huwag tayo mag-interpret. Hayaan natin ang Espiritu Santo na nag-interpret nito. Tapos na ang interpretasyon. Amen. Ano ang kasunod? Which is the Logos, Yung naman tinutukoy na Logos din. See? God, Ang Diyos, the great light, ang dakilang liwanag, the eternal light ang walang hanggang liwanag. that will shine just above the throne.
na nagliliwanag sa ibabaw ng trono. Amen. And Jesus will not be on his Father's throne. Si Jesus, wala sa trono ng anak, ang kanyang ama. Ang trono ng kanyang ama, sa langit. Sa milenyo, trono ni Kristo. Sa bagong lupa, bagong langit, sa syudad, trono ni Kristo. Sige? He'll be on his throne, Siya ang kanyang trono, maghari siya. and the Father will hover over the Son. At ang Father na nandoon sa ibabaw ng anak. Ano? Dito na naman. Ang ama at anak, nandiyan naman. Ang ama sa ibabaw, ang anak sa langit. Kasi, Which the Father and Son will be one. ano ito? Napakinggan, no? Muli, Which the Father ang ama and Son will at be ang anak one. ay isa! Maging isa! Amen. Dahil ang anak, yun din ang Tiyopani. Amen. Ang anak may glorified body lang. Yung katawan niyang, yung katawan niya namatay, yun din ang katawan binuhay, yun din ang katawan na makit sa langit. Amen. Wala noon ang ama. Ang katawan naman. Pero pag sinabi Tiyopani, ang ama at anak parehas. Amen. Pag sinabi Haligya Poy, ang ama at anak parehas. Amen. Sige. And while they're yet speaking, I'll answer before they can think. I'm Dahil, thinking. ano, di ba? While they are Samantala yet sila'y speaking, nagsasalita, I'll answer. sasagot na ako! Hindi ka pa tapos nagsalita. Sasagutin na tayo ng Diyos. Thank you, Lord. Hindi ka pa humingi. Hindi ka pa tapos sabihin mo, sinagot ka na. Lord. Hallelujah. Minsan, Hallelujah. minsan, hindi mo inaasahan kung anong kailangan mo, ibinigay na ng Diyos. Amen. Sinagot ka na niya. Hindi ka pa nag-isip. Amen. Sinagot ka tayo. Lord. Gana ang Diyos. Hintayin natin ang panahon ng Diyos, ang time ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon ngayon, hingi, bigyan ka. Ito, buksan ka, Amen. maghanap, matatagpuan mo. Binibigyan kita ng Diyos ng ating gawain. Pero, may time na hindi ka pa humingi, sinagot ka na. Hindi mo inaasahan. Ipagkaloob na ng Diyos sa atin. Pero pagdating sa New Heaven, New Earth, hindi pa tayo isip nandiyan ang ating kailangan. Bago pa nilikha ang mundo, nag-program na sa Diyos Amen. ang lahat ng ating kailangan. Amen. Habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Huwag kayong umurong. Amen. Huwag kayong tumalikod. Amen. Pagsubok nito, nagpapalakas sa atin. Amen. Hindi nagpapatisog sa Praise atin. God. Amen. Hindi nagbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Amen. Kaya natin lahat ito. Lord. Amen. Dahil tayo ay mananagumpay. Yes. Malapit ni Senyor babalik. Kaya kung saan babalik, doon ka pa uurong, doon ka pa atras. Ito na nagaganap sa buong mundo. Sabi ng Panginoon, pag nakita mo nagaganap ito, tumingala ka. Malapit ang rapture. Hallelujah. Hallelujah. Magpakatapat tayo sa Diyos. Amen. Natisod, bangon! Dahil tayo ay mananagumpay. Amen. Tumayo ang bautismo. Lord. Ang mga makapangyarihan, dalhanin ko. Hallelujah. Patnubay ka. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Yes. Jehovah Jireh ka. Provider, supplier, Savior, Redeemer, Healer ka, Lord. Creator ka. Purihin ang Diyos sa lahat at lahat. Maraming salamat sa iyong salita. May pinahayag mo sapagkat sa iyo na nagatira ang buong kapuspusan ng lahat ng pagka-Diyos. Na sa iyo lahat. Salamat, Panginoon. Purihin ka at dakila ka.
Sa pangalan ni Lord Jesus, we pray. Amen.